Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sis Jen Quezon from CRC Chess, Tessa Martinez City, Cavite, Daughter Church. Samahan po ninyo ako sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang nasusulat sa Numbers chapter 24 verses 3 to 9. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa isang maikling panalangin. Hallelujah. Panginoon, tunay nga pong napakadakila ninyo at lubos po kami nagpapasalamat sa panibagong araw na ipinagkaloob ninyo sa amin. Sa araw-araw na pagpapala, Panginoon, sa proteksyon at pagmamahal, Father God, we thank you. Hinihingi rin po namin ng kapatawaran, Panginoon, aming mga nagawang kasalanan at lalo na po sa aming mga pagkukulang. Let us be filled with your presence and inspire us by the Holy Spirit. As we listen to your words, we honor and praise you, Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Ang title po natin sa umagang ito ay Balaam's Third Oracle. Israel blessed with beauty and strength. Then he took up his oracle and said, The utterance of Balaam the son of Beor, the utterance of the man whose eyes are opened, the utterance of him who hears the words of God, who sees the vision of the Almighty, who falls down with eyes wide open. How lovely are your tents, O Jacob, your dwellings, O Israel, like valleys that stretch out like gardens by the riverside, like aloes planted by the Lord, like cedars beside the waters. He shall pour water from his buckets, and his seed shall be in many waters. His king shall be higher than Agag, and his kingdom shall be exalted. God brings him out of Egypt. He has strength like a wild ox. He shall consume the nation, his enemies. He shall break their bones and pierce them with his arrows. He bows down, he lies down as a lion, and as a lion who shall rouse him. Blessed is he who blesses you, and cursed is he who curses you. Praise God. Nabanggit po sa verse 4 ang pahayag ng nakikinig sa mga salita ng Diyos o the utterance of him who hears the words of God. Balaam did not receive this word in the circumstances of pagan superstitions. Nagsalita si Balaam bilang ang taong nakadilat ang mga mata at nakakakita ng pangitain ng makapangyarihang Diyos. At nabanggit rin po sa verse 3, the man whose eyes are open. At first, the eyes of Balaam were shut, and so closely too, that he could not see the angel who withstood him. Hanggang sa idilat ng Diyos ang kanyang mga mata ni hindi niya nakita ang mapagbiyayang hangarin ng Diyos sa Israel, hanggang sa ang mga mata ng kanyang pangunawa ay nabuksan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa verse 5 naman po, higanda ng iyong mga tolda o Jacob. Patungkol po ito sa pinagpalang kasaganaan, lakas at kanilang pangingibabaw sa mga kalapid na bansa na ibibigay ng Diyos sa Israel. Sa ilalim ng pagpapala ng Diyos, ang Israel ay may saganang tubig na lumalawak sa buong lupain at nagbubunga. Sa ilalim ng pagpapala ng Diyos, ang Israel ay may lakas na gaya ng isang mabangis na baka at ang kahusayan ng isang leon. Hinihambing ni Balaam ang magiging mga pamayanan ng Israel sa Kanaan sa malalakas na punong kahoy na tumutubo sa tabi na nagbibigay buhay ng mga batis ng tubig gaya ng mga lambak na malalayo. Ang kanyang binhi ay nasa maraming tubig, and his king shall be higher than Agag. Either Agag was a common name among Amalekite kings, or this was a predictive prophecy of something to happen hundreds of years later. At sa verse 9 po, mapalad ang nagpapala sa iyo, at sumpain ang sumusumpa sa iyo. Higit sa lahat, ang propesiyang ito ay nagpapahayag tungkol sa nananatiling pagpapala ng Diyos sa Israel, at direktang sinaway si Balak sa pagsisikap na sumpain ang Israel. Si Balaam na natatanto na ang Diyos ay nagnanais na pagpalain ng Israel, iniwan ng kanyang mga panguhula. Nang makita niya ang Israel na nagkakampo sa bawat tribo, ang Espiritu ng Diyos ay sumakanya at binibigas niya ang kanyang ikatlong orakulo. Sa kanyang hula, inilarawan niya ang Israel bilang isang maunlad at makapangyarihang bansa. Ano pat itinatampok ang pabor at proteksyon na kanilang tinatamasa mula sa Diyos. It goes to show that when we seek the Lord, He is faithful to deliver us to a higher purpose and calling. Finally, the oracle ends with a paraphrase of Genesis 12 verse 3. I will bless those who bless you, and curse him that curses you. This is a reminder that God made promises to Abraham, and He will fulfill them. As God says in Isaiah 55 verse 11,
So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Amen. Salamat sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat at muli po kami nakapag-aral ng inyong mga salita. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ng banal na Espiritu. Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang aming gawain sa araw-araw. Tunay nga po na kung kami ay magtitiwala at mananalig sa inyo, ay tanging ang pagmamahal niyo po sa amin ang siyang aming nararanasan. Kayo po, Panginoon, ang tanging sasambahin at pupurihin, at tanging salita mo lamang aming susundin. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng inyong dakilang anak na si Jesucristo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ng salita ng Diyos mula sa ating puso, dahil lubos na magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kami samahan bukas sa pagninilay sa kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Muli po, magandang umaga. Tugpalain po tayo lahat ng ating Panginoon.